Ayan, lilinawin natin kasi pag mag-live tayo napuputol, nawawala tayo sa hindi nila maririnig yung sinasabi ko. So lilinawin natin, maging alerto po tayo sa mga ina-applyan natin na agency. Dapat yung agency hindi nanghihingi ng kahit na piso sa aplikante. Makinig kayo mga DH yung mga DH na nag-apply lalo na nasa probinsya. Lalo na yung mga first timer na nag-a-apply, wag na wag kayong magpapaloko. Wag na wag kayong bubunot sa bulsa nyo kahit 500 o 1,000. Tandaan nyo, ang agent naghahanap ng tao yan para magkapera. Ang agent, pag may tao na, dinadala niya yung tao dun sa agency. Babayaran siya ng agency bawat tao. Intindihan nyo? Tapos yung agency ang magpapaalis sa inyo, babayaran yung agency dito ng agency doon sa ibang bansa na partner nila. Tapos yung agency doon sa ibang bansa na partner nila, babayaran nung nagiging amo mo. Nung magiging amo mo yung kukuha sa'yo. So yung personal mong gagastusin lang is yung ID mo, yung paglakad-lakad mo, yung birth certificate mo at saka NBI, kasi minsan may agent na hindi tumutulong sa'yo kasi kailangan mo nga naman talagang mag-apply abroad. So sikapin mong na makumpleto mo yung 4 na requirements na yan bago ka mag-apply sa opisina, sa agency. Kasi kapag mayroon ka ng ganyan na mga requirements mo, ano ka na nila, ipapamedical ka nila muna para malaman nila na fit to work ka ba, pwede ka bang umalis ng bansa, pwede ka bang mag-abroad. So kapag fit to work ka na, paano ka nila sa passport, magpapa-passport ka na. So yung medical tsaka passport sa agency yan, free yan siya. Kapag DH yung a-applyan mo, kapag domestic helper o kadama yung a-applyan mo. So yun, sana maintindihan nyo yan. Pero meron din mabait na agent or meron din mabait na agency na nag-o-offer sila ng totoo talaga na offer na mag-a-assist sila financially. So hindi lahat ho ay may assistant, hindi ho lahat ay libre. Pero yung pagproseso ng mga visa nyo, mga passport, mga medical nyo is agency po niyan, pati yung ticket nyo, wala po kayong kukunin sa wallet nyo kahit piso. Naintindihan nyo? So maging alerto kayo, mag-iingat kayo sa mga ina-applyan nyo kasi hindi lahat ng agency is parehas. Merong agency na mukhang pera, kahit na binayaran na nagiging amo mo, manghihingi pa rin sila sa inyo kasi marami silang dahilan at palusot na kesya ganito ganyan. So wag kayong pumayag na ganunin kayo kasi illegal yan. Ulitin ko, kapag nanghihingi yung agency nyo ng kahit na 500, 300 o 1,000 ng paunti-unti, yan ay illegal. Tapos dapat nagtitisda kayo sa government, nag-uuwa kayo sa government, nagpipidos kayo, dapat may mga referral kayo, hindi yung sa bahay ng agency nyo mismo, sa mga boss ng agency nyo nagtitisda kayo, mga ilang weeks kayo nagtitisda. Hindi yan legal. Yan ay gawa-gawa lang nila, pera-pera. Alam niyo yung pera-pera, yung kung makalusot sila sa pera-pera na kukunin nila yung papel pa, yun, may certificate ka na ng TISDA, ganyan. Yun, pera-pera. Kaya mag-iingat ho kayo kasi pagdating sa ibang bansa, kawawa kayo. Hindi makakatulong yung agency nyo dito sa Pilipinas dun sa ibang bansa kasi merong mga agency dito sa ibang bansa na masungit, astig, tapos tatakutin kanila. Yun. So malinaw na malinaw yan. Yun ang tatandaan nyo, lalo na dyan sa mga province. Hindi ko yan babanggitin yung agency na yan, pero bugok yan. Huwag kayong mag-a-apply dyan. Magaling lang silang mga recruit, pero pagdating dito sa ibang bansa, sa aplikante nila, hindi na nila matutulungan kung ano yung problema at hinanaing. Diba? Tapos pag nandito na kayo sa ibang bansa, wala pa kayong 3 buwan at naobserbahan nyo sa amo nyo na hindi talaga maganda yung ugali niya, hindi kayo nakakain ng maayos, pwede kayong magpahatid sa agency nyo, magpalipat kayo ng amo, i-market kayo ulit ng agency nyo, ibabalik ng agency nyo yung binayad ng amo nyo nung una, tapos yung kukuha sa inyo na pangalawa, magbabayad ulit dun sa agency, wala kayong ilalabas na kahit piso.
Intindihan nyo, kapag nangihingi sa inyo at nananakot sa inyo yung agency nyo, itawag nyo sa pulo. Or kung may kamag-anak kayo, diretso kayo sa tulpo. Yun yung magiging advice ko sa inyo. Mag-iingat kayo sa mga ganyang recruiter na mga bugok. Pera lang, makatanggap lang ng pera, wala na silang pakialam sa mga aplikante nila. Pero paswertihan lang sa aplikante na walang mga kamag-anak na nag-update at nag-check. Pero kung may mga kamag-anak yan na nag-check at nag-update din yung aplikante sa kanya na kung anong nangyayari sa kanya, kung anong ginagawa ng opisina ng agency sa ibang bansa, ay lagot kayo. Tulpo plus tanggal ng lisensya nyo, mapahiya pa kayo sa buong mundo, tawag pa kayo sa pulo. 'Di ba? Kaya ikaw na agency ka, nabugok ka, huwag ka lang magkamali. Kasi iba yung kinakalaban mo at iba yung inuto-uto mo, iba rin yung sinusubukan mo. Kaya ganun, huwag kami. Kasi subok na kami sa ganyan at alam namin ang proseso, alam namin yung legal at saka illegal. Mga mukha kayong pera. Pababayaran nyo yung visa, ano kayo, hilo? Anong tingin nyo sa tao, tanga? So yun, para sa lahat, mag-iingat kayo sa ganun. Pag meron kayong hindi magandang ginagawa, itawag nyo sa Pinas, itawag nyo sa mga kamag-anak nyo, ipatulpo nyo. Diretso. Kasi minsan, kapag tumawag kayo sa pulo, minsan, busy yung pulo, may nasikasong mas importante kaysa inyo. Diretso nyo sa tulpo yan. Para mapahiya, tanggal pa lisensya. So yun, kasi hindi nyo maintindihan sa sinasabi ko kanina. So yun lang.